Sa mismong Marang, yang tanggapan ng kooperatiba sa Nueva Ecija, kung saan inakala ni na Arturo at Norma na tuluyan nilang nakorner ang aking buhay upang agawin ang bodega ng palay na ipinamana ng aking mga magulang, tumayo ako ng tuwid. Nang tanggalin ko ang suot kong itim na headscarf at ilapag sa mesa ang mga dokumentong magpapatunay ng kanilang kasakiman, nakita ko kung paano sila nanginginig sa takot sa aking harapan. Ngunit bago ko marating ang rurok na iyon ng pagbawi sa aking danggal, kailangan ko munang dumaan sa pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Pirmahan mo na ang papel na ito, Remy. Sa edad mong yan, para saan pa ang pagmamatigas mo sa lupa at bodega? Gusto mo bang idemanda ang buong pamilya natin dahil sa katigasan ng ulo mo? Nanginig ang aking buong katawan habang naririnig ang mga salitang iyon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang nakatayo sa gitna ng bakuran ng aking bodega. Dahan-dahan kong piniga ang aking mga daliri na namumula at sumasakit dahil sa arthritis, sinusubukang pakalmahin ang aking mabigat na paghinga habang pinipigilan kong pumatak ang aking mga luha. Paano umabot sa ganito? Ilang sandali lamang ang nakalipas, bunggiting kong tinititigan ang mga sako ng gintong palay na bagong ani para sa darating na fiesta. Ang aking buhay. Ang aming bodega rito sa Nueva Ecija ay ang aking pangarap. Ang pamanang itinayo ng aking mga magulang na inalagaan ko ng 70 taon gamit ang aking sariling dugo at pawis. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang aking mundo. Isang galit na pangkat ng mga magsasaka ang biglang sumugod sa aking bakuran, sumisigaw at nagtatapon ng mga bulok na palay. Sinasabi nilang ang aming bodega ay naghalo ng mga rejects at mababang kalidad na butil sa kanilang mga ani, na naging dahilan upang masira ang kanilang buhong kabuhayan. Sabi ni Norma, ang kilalang dealer ng abono na palaging umaaligid sa asawa ko nitong mga nakaraang buwan, habang nakataas ang kanyang kilay sa harap ng mga magsasaka. Lola Remy, baka naman ulyanin na talaga kayo dahil sa edad nyo. Ang isang matandang tulad nyo ay bagay na lamang sa kusina, hindi sa pagpapatakbo ng ganito kalaking bodega. Tumingin ako kay Arturo upang humingi ng suporta. Ngunit umiwas siya ng tingin habang sumasandal sa pader ng weighing room. Ang aking panganay na anak na si Ramon ay mabilis na lumapit sa aking tabi. Hawak ang papel ng paglilipat ng ari-arian. Sabi ni Ramon, ang boses ay puno ng galit at pagkainip. Nay, pirmahan mo na ito at ibigay kay tatay ang pamamahala upang maiwasan na natin ang demanda ng mga magsasaka. Kailangan ko ng pera para sa kasal ng anak ko. Huwag mo kaming ipahiya sa buong barangay. Sa labas ng weighing room, naririnig ko ang galit na boses ng mga magsasaka, nagbabantang tatawag ng barangay captain at mga pulis. Nakakulong ako rito sa loob ng maliit na silid ng bodega at ang bawat pader ay tila ba sumisikip, sumasakal sa akin. Bakit, Arturo? Bakit po, Panginoon? Bakit niyo hinahayaang mawasak ang lahat ng pinaghudutan ko? Biglang pumasok si Norma, kasunod ng mga tauhan ni Arturo, may hawak na gunting. Naramdaman ko ang malamig na talim nito na dumidirekta sa aking anit habang hinahawakan ako ng aking sariling anak at asawa upang hindi ako makalaban dahil sa aking matandang katawan. Narinig ko ang banayad na tunog ng paggupit sa loob ng tahimik na silid habang ang aking mga pilak na buhok ay dahan-dahan na nalalagas sa malamig na semento. Inilabas ni Norma ang kanyang cellphone upang videohan ang aking kahihiyan habang pinilit nila akong magsuot ng isang maruming headscarf. Sabi ni Arturo, sa isang mahinang bulong habang nakatingin sa sahig. Pirmahan mo na, Remy. Sa edad nating ito, para saan pa ang pagmamatigas mo sa lupa? Ang aking dangal ay dahan-dahang nalagas kasama ng aking buhok sa sahig ng silid. Ngunit sa kabila ng matinding takot at panghihina ng aking katawan, may isang kakaibang lakas na sumiklab sa aking puso. Hindi ako pumirma. Sa halip, buong lakas kong itinulak ang mesa ng mga dokumento, dahilan upang mabasag ang salamin ng katabing weigh scale panel ng bodega. Narinig ko ang pagbagsak ng mga piraso ng salamin sa semento. Bagpaman sila makabawi sa gulat, mabilis ko na hinablot ang lumang bookkeeping ledger ng aking ina na nakalagay sa aking bag at tumakbo ako palabas sa madilim na gabi ng Nueva Ecija.
Hinding-hindi ko ibibigay ang bodega na itinayo ng aking mga magulang sa kanila. Tumakbo ako sa ilalim ng ulan, bit-bit ang aking lumang ledger at ang natitirang piraso ng aking danggal. Bawat pagtalbog ng jeepney sa bako-bakong daan sa gitna ng hamog ng gabi at ulan ng Nueva Ecija ay parang dumidirekta sa aking namumula at sumasakit na mga kasukasuan. Humugong ang malamig na makina ng jeepney habang pinagmamasdan ko ang makapal na hamog sa labas ng bintana. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking kinalbong ulo sa ilalim ng suot kong gray na headscarf. Masakit ang aking buong katawan dahil sa matinding rayuma, ngunit mas masakit ang kirot sa aking dibdib habang naaalala ang ginawa ni na Arturo at Norma kanina sa weighing room. Nang makarating ako sa harap ng maliit na bahay ng aking apo na si Grace. Ang aking apo na nag-aaral ng agrikultura sa kalapit na bayan. Dahan-dahan kong kumatok sa pintuan sa likod. Bumukas ang pinto at lumabas si Grace. Hawak ang isang maliit na kandila. Sabi ni Grace habang mabilis akong binalot ng tuyong kumot, "Lola Remy, Diyos ko po, anong nangyari sa inyo? Bakit po kayo basang-basa? At ang buhok niyo?" Nang tanggalin ko ang gray na headscarf upang punasan ang aking mukha. Napasinghap sa gulat si Grace nang makita ang aking kinalbong ulo. Yumakap siya sa akin at umiyak ng walang tunog. Sabi ni Grace, "Sino ang gumawa sa inyo nito, Lola? Si Lolo Arturo ba? Paano niya nagawang bastusin ang sarili niyang asawa sa harap ng maraming tao?" Sabi ko, habang pinipilit kong panatilihing kalmado ang aking naninginig na boses. "Huwag kang mag-alala, Grace. Ligtas ang lola rito sa piling mo. Ngunit may kailangan tayong suriin sa lumang ledger na nakuha ko." Mabilis na naganda si Grace ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng luya upang gumaan ang aking pakiramdam. Ang bawat higop ko ng mainit na sabaw ay dahan-dahan na nagpabalik ng init sa aking malamig at sumasakit na katawan, ngunit ang lamig sa aking puso ay nanatili. Pagkatapos kumain, dahan-dahan kong inilatag ang lumang bookkeeping ledger ng aking ina sa ibabaw ng lamesang kahoy. Binuklat ko ang papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Sabi ko kay Grace habang itinuturo ang mga linya ng aming grain logs. "Grace, tingnan mo ang bahaging ito. Ang records ng mga sako ng palay na idinala ng mga magsasaka noong nakaraang linggo ay may kakaibang pagbabago." Napakunot ang noo ni Grace. Lumapit siya sa aking tabi at tinitigan ang papel ng malapitan. Sabi ni Grace, "Lola, ang mga orihinal na sulat kamay niyo ay may guhit. At sa tabi nito ay may nakasulat na mga bagong bilang ng palay na may mas mababang kalidad. At tingnan niyo po ang tinta." Namilog ang aking mga mata sa matinding gulat. Ang bagong sulat kamay ay isinulat gamit ang isang asul na tinta na bahagyang mapusyaw at kumalat dahil sa ulan. Hindi ito ang karaniwang panulat na ginagamit ko sa aking operasyons. May ibang tao na lihim na pumasok sa aking opisina upang baguhin ang mga records bago mangyari ang insidente ng lason na palay. Sabi ko, "Hindi ako nagkamali, Grace. May sumabotahe sa ating bodega." Sabi ni Grace, ang boses ay puno ng determinasyon. "Lola Remy, tutulungan kita. Bilang mag-aaral ng agrikultura, kukuha ako ng mga sampol ng palay bukas upang suriin kung saan nanggaling ang masamang palay na yon. Hinding-hindi natin hahayaan na sirain ni na Lolo Arturo ang pangalan mo." Haplos ko ang aking kinalbong ulo. Ang asul na tinta na kumalat sa lumang pahina ng papel na ito ang magiging unang bakas ng aking pagbangon. Kinaumagahan, sumilip ang bahagyang sikat ng araw sa bintana ng maliit na bahay ni Grace, na nagpapakita ng makapal na hamog na dahan-dahang napapawi sa aming bakuran. Nakaupo ako sa gilid ng higaan, pilit kong inaayos ang aking gray na headscarf upang masiguradong walang makakakita sa aking gupit-gupit at kinalbong ulo. Sa kabila ng aking panghihina, alam kong hindi ako maaaring manatili na lamang sa loob ng silid at umiyak. Kung gusto ni na Arturo at Norma na sirain ang aking kumpanya at ang aking dangal, kailangan kong gamitin ang tanging lakas na mayroon ako, ang mga tao na tunay na nakakakilala sa aking puso. Pinindot ko ang screen ng aking lumang cellphone upang tawagan si Mang Juan,
isa sa mga magsasaka na aming sinusuportahan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng libreng sako at makina sa aming barangay. Narinig ko ang mahinang tunog ng linya na nagko-connect bago sumagot si Mang Juan nang may malawak na saya sa kanyang boses. Sabi ni Mang Juan, "Lola Remy! Diyos ko po! Kumusta na po kayo? Nabalitaan po namin ang nangyari sa palengke kahapon. Huwag po kayong maniwala sa kanila po. Alam naming napakabuti ng inyong puso at kailanman ay hindi kayo nangdaya sa timbang ng aming mga palay." Naramdaman ko ang banayad na kirot sa aking dibdib, ngunit may kasama itong init ng pasasalamat. Sabi ko, pilit kong pinapakalma ang aking boses upang hindi niya mapansin ang aking panginginig. "Mang Juan, maraming salamat. Gusto ko lang magtanong kung maayos ba ang lagay ng inyong pamilya rito? At may gusto sana akong itanong kung may napansin ba kayong kakaiba sa likod ng aking bodega nitong mga nakaraang gabi." Sabi ni Mang Juan, ang boses ay biglang bumaba sa seryosong tono. "Opo, Lola Remy. Nabanggit po ng anak ko na si Lito. Nung gabi bago ang insidente sa kooperatiba, nakakita raw po siya ng isang malaking truck na nakaparada sa likod ng inyong bodega sa kalagitnaan ng gabi. Hindi po ito ang karaniwang delivery truck ng ating cooperative, kundi ang truck na may tatak na mga pataba at pestisidyo na madalas namin nakikita sa palengke." Namilog ang aking mga mata sa matinding gulat. Ang truck ni Norma. Ang parehong truck na nagdadala ng mga abono sa buong barangay. Ang kanyang mga tauhan ay palihim na pumasok sa likod ng aming bodega sa kalagitnaan ng gabi upang isabotahe ang aming palay. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Sabi ni Mang Juan, ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. "At Lola Remy, may isa pa pong bagay. Nabalitaan ko po sa ibang magsasaka. 2 linggo na ang nakalipas, nakipagkita po si Sir Arturo sa kanila. Sabi niya po, upang hindi raw magulo ang pautang sa abono ng aming pamilya, inirekomenda niya na i-transfer muna namin ang aming mga natitirang ani sa isang bago at mas murang private warehouse." Naging mahigpit ang aking hininga sa tindi ng gulat. "Bago pong warehouse?" Sabi ni Mang Juan. "Opo, Lola Remy. Pinilit po kami ni Sir Arturo na ilipat ang aming mga palay doon. Sabi niya kapag doon daw po kami nagdala ng palay, burado na ang aming mga utang sa pataba at pestisidyo na matagal na naming binabayaran. Nakapirma na nga po ang iba sa amin ng transfer form noong isang araw para sa kumpanya ni Norma." Parang binitay ang aking hininga sa gitna na katahimikan ng maliit na silid. Hindi lang pala ang bodega ko ang gustong ibenta ni Arturo. Ginamit din niya ang utang sa abono ng mga magsasaka upang gamitin sa kanyang sariling interes bago pa man magsimula ang merger sa kooperatiba. Sabi ko sa aking sarili habang napatitig ako sa pangalang nakasulat sa aking isip. Norma Agrochemicals. Yon ang magiging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Hating gabi, na nanglihim kong marating ang aking sariling bodega rito sa Nueva Ecija. Ginamit ko ang duplicate key ng pintuan sa likod, ang tanging lock na alam kong nakalimutang palitan ni Arturo upang dahan-dahang pumasok sa loob ng walang nakakapansing mga kapitbahay. Suot ko ang aking pamilyar na gray na headscarf. Habang binabaybay ko ang madilim na bahagi ng bodega upang maghanap ng iba pang dokumento sa aming opisina, narinig ko ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto sa unahan. Nataranta ako. Mabilis akong sumiksik sa likod ng malalaking salansa ng tuyong. Dayame sa sulok ng bodega, pinipigilan ang aking bawat hininga sa dilim. Bumukas ang pinto ng opisina ng bodega at pumasok ang aking panganay na anak na si Ramon, kasunod si Norma. Sabi ni Ramon, ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagkabalisa. "Ate Norma, nahihirapan akong pilitin si nanay. Hindi natin alam kung saang bahagi ng kalapit na bayan siya nagtatago at ayaw sumagot ng aking pamangkin na si Grace sa mga tawag ko. Natatakot ako na baka mabulgar ang plano natin sa barangay captain." Sabi ni Norma, ang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng habag habang naririnig ko ang mararahas niyang salita. "Ramon, huwag kang mag-alala. Ang deal na ito sa cooperative upang bilhin ang bodega
ang magliligtas sa pamilya mo. At huwag mong kalilimutan. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa temporary leave at sa transfer forms bago sumapit ang fiesta, sabi ni Ramon. Pero ang pagnanakaw sa mga palay ng mga magsasaka upang isabotahe ang timbang ni nanay? Ate Norma, baka malaman ng mga opisyal. Malaking gulo ito kapag natuklasan nila. Humakbang si Norma papalapit kay Ramon. Naramdaman ko ang matinding takot sa aking puso nang makita kong itinapat niya ang kanyang daliri sa mukha ng aking anak, sabi ni Norma sa isang mapagbanta at pabulong na tono. Ramon, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. 1 linggo na lang ang ibibigay ko sa iyo bago magsimula ang fiesta. Kapag hindi mo nakuha ang pirma ng nanay mo sa dulo ng linggong ito, kukunin ko ang lahat ng pera ang ipinangako ko para sa kasal ng anak mo. Hahayaan kong mabulok kayo sa utang sa abono at iiwan kita sa putikan. Hindi sumagot si Ramon. Nakita ko ang dahan-dahan niyang pagtungo sa sahig. Tumalikod si Norma at marahas na naglakad palabas. Narinig ko ang bawat mabibigat na yabag ng sapatos ni Norma na nanginghibabaw sa tuyong lupa ng bodega habang papalayo siya. Naiwan akong nakatitig sa dilim habang pinipigilan ko ang aking mga luha ng galit sa likod mo, Dayami. Wait, kuha has Vietnamese kwa. Correct kwa to. Let's correct. Sa likod ng Dayami, ang sarili kong panganay na anak at ang aking asawa ay handang ibaon ako sa kahihiyan para lamang sa pera ng isang abono dealer. Dahan-dahan akong lumapit kay Mang Lito sa gilid ng malawak na bakuran ng patuyuan ng palay ng barangay ng sumunod na umaga. Ang sikat ng araw ng Nueva Ecija ay dahan-dahang lumiliwanag sa ibabaw ng mga sako ng palay, ngunit ang lamig sa aking katawan ay hindi pa rin napapawi. Suot ko ang aking gray na headscarf at pormal na jacket. Nakita ko si Mang Lito na abalang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahawak sa hawakan ng walis tingting. Sabi ko, sa boses na kalmado, ngunit may katigasan ng bakal sa gitna ng katahimikan. Lito! Mabilis na lumingon si Mang Lito. Sa gulat niya, nabitawan niya ang kanyang hawak na walis. Nanlaki ang kanyang mga mata, napaatras siya nang makita ang aking kinalbong ulo sa ilalim ng suot kong gray na headscarf. Sabi ni Mang Lito, habang nanginginig ang kanyang labi sa matinding gulat at takot. Lola Remy, Diyos ko po, ang buhok nyo, sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga natuyong palay sa semento. Bakit mo binuksan ang gate ng aking bodega nung gabi bago ang insidente ng lason na palay, Lito? Napaatras si Mang Lito hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa sementong bakod. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na semento ng patuyuan, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay na basang-basa ng luha. Sabi niya, habang halos hindi makapagsalita sa tindi ng hikbi. Lola Remy, patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Wala akong choice! Pinilit ako ni Sir Arturo at ni Ate Norma. Tumingin ako sa kanya habang siya ay nakaluhod sa aking paanan. Tila, bumalik ang aking gunita 3 taon na ang nakalipas sa loob ng aking sariling tahanan. Naalala ko si Mang Lito na nakaluhod din sa aking paanan, umiyak dahil walang pambili ng mga sako ng binhi ng palay matapos masira ang kanyang bukid dahil sa matinding bagyo. Ako ang nagbuhos ng aking sariling savings noon upang bigyan siya ng libreng binhi at bigas para sa kanyang pamilya nang walang hinining kahit isang duling na barya na interest. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mas malakas na pag-iyak ni Mang Lito sa aking harapan sa kasalukuyan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa ilalim ng sikat ng araw ng Nueva Ecija. Sabi ni Mang Lito, habang nakatingala sa akin ng may labis na pagsisisi. Lola Remy, alam ko pong napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Kayo ang nagligtas sa pamilya ko noon mula sa gutom. Pero si Ate Norma, hawak niya ang lahat ng mga promissory notes ng aking utang sa abono at pestisidyo na natitira pa matapos masira ang bukid ko dahil sa bagyo noong 1 taon. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ko binuksan ang gate ng bodega para kay Sir Arturo, sisitay niya ang lupa ko at kukunin ang buong kabuhayan ko.
At tinakot din ako ni Sir Arturo na tatanggalin niya ako sa paggawa sa kooperatiba. Nakahinga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko kahapon ay napalitan ng matinding habag. Nauunawaan ko. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay madalas na pinipiga ng mga may kapangyarihan gamit ang mismong takot para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanilang bukid. Ginamit ni na Arturo at Norma ang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi ng buhay ng aking tauhan upang sirain ako. Lumuhod ako sa semento upang pantayan ang kanyang tingin. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay, inilayo ito sa kanyang muka. Sabi ko, pilit na pinatatag ang aking boses upang bigyan siya ng lakas. Tumayo ka, Lito. Huwag kang luluhod sa harap ko. Sabi ni Mang Lito, pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Lola Remy, isusumbong niyo po ba ako sa kooperatiba? Tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho? Sabi ko, habang tinutulungan ko siyang tumayo. Hindi kita ipapakulong, Lito. At hindi kita tatanggalin sa trabaho. Ngunit kailangan mo akong tulungan na bawiin ang bodega at ang katotohanan mula sa mga taong gustong sumira sa ating lahat. Napatitig sa akin si Mang Lito. Sabi niya, "Ano pong gagawin ko, Lola Remy?" Sabi ko, habang tinititigan ko ang tuyong walis sa semento. Magpanggap ka na patuloy kang sumusunod sa mga utos ni na Arturo at Norma. Gusto kong manatili kang mata at tainga ako sa loob ng kanilang operasyons. At tulungan mo akong makuha ang lihim na ledger ng utang sa abono ng mga magsasaka na hawak ni Norma sa kanyang opisina. Tumanggo si Mang Lito ng mabilis, nang walang pag-aalinlangan. Sabi niya habang hinahawakan ang dulo ng aking pormal na jacket, "Gagawin ko po, Lola Remy. Sumusumpa ako. Pero may dapat po kayong malaman." Napakunot ang aking no. "Ano yon, Lito?" Sabi ni Mang Lito, ang boses ay bumaba ng bahagya sa takot. "May nakatakdang pagpirma ng merger contract para ibenta ang bodega sa kooperatiba sa darating na Lunes ng alas 10 ng umaga sa Barangay Hall. At si Sir Arturo, nakuha na po niya ang pirma ni Ramon bilang co-heir. Balak ni na Ate Norma na tapusin ang lahat bukas bago sumapit ang fiesta." Mumiti ako ng bahagya sa ilalim ng aking gray na headscarf. Sabi ko, "Salamat, Lito. Hayaan natin silang maghanda para sa pagpirma bukas. At doon natin sila tuluyang gigibain." Mabilis na isinagawa ni Mang Lito ang aming plano kinabukasan. Sa pamamagitan ng aming lihim na pag-uusap, ibinalita niya sa akin kung paano siya humarap kina Arturo at Norma na may kasamang peking panginginig at luha sa mga mata upang mag-ulat tungkol sa aking kalagayan. Sabi ni Mang Lito kay Arturo, pilit na pinatutunog ang kanyang boses na tila ba natatakot. "Sir Arturo, nakita ko po si Lola Remy sa kalapit na bayan. Tuluyan na po siyang nagtago at nawalan ng lakas ng loob pagkatapos ng nangyari sa weighing room. Umiiyak lang siya gabi-gabi sa ilalim ng kanyang headscarf. Mukhang ulyanin at sumuko na talaga sa kahihiyan." Nang marinig yun ni Arturo, nakita ko ang panandaliang hiya sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong pinawi ng marahas na tawa ni Norma. Inakala ng dalawa na naging matagumpay ang kanilang maruming laro. Dahil dito, nagpasya si Arturo na i-advance ang opisyal na pagpirma ng merger contract sa darating na Lunes ng umaga upang tuluyang makuha ang bodega bago pa man ako makabalik mula sa aking sinasabing pagtatago. Tumunog ang vibration ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy sa maliit na bahay ni Grace sa kalapit na bayan. Isang mensahe ang dumating mula kay Mang Lito. Sabi ng text ni Mang Lito, "Lola Remy, naniwala ng buong-buo si Sir Arturo at si Ate Norma. Labis silang nadiwang sa opisina ng abono kanina. Ngunit meron pa silang inihaanda para bukas. Kumuha si Ate Norma ng isang opisyal na medical certificate mula sa kanyang sariling pribadong doktor sa munisipyo. Nakasulat doon na dahil sa iyong malalang demensya at kakulangan sa memorya, hindi ka na fit mag-decide bilang co-owner ng bodega ng palay." Tinitigan ko ang screen ng aking telpon, nang may malamig na ngiti sa aking mga labi. Sabi ko kay Grace, habang dahan-dahan kong inaayos ang aking gray na headscarf. "Hayaan natin silang magdiwa ngayon, Grace. Ang kanilang sariling kumpiyansa at kasakiman ang mismong hihila sa kanila pababa." Sabi ni Grace,
habang pinupunasan ang kanyang pag-aalala habang inaayos ang mga agricultural test tubes sa lamesa. Lola Remy, handang-handa na ang aking ulat para sa agricultural analysis ng mga palay. Bukas, ipapakita natin sa kanila ang katotohanan. Sabi ko, yun nga ang gusto kong mangyari, Grace. Gusto ko, dalhin ni Norma ang papel na may pirma niya sa mismong barangay hall. Sa oras na ipresenta niya ang WAD na assessment na yon sa harap ng kooperatiba, doon ko opisyal na ilalatag ang kaso ng falsification ng mga dokumento laban sa kanya. Haplos ko ang aking kinalbong anit sa ilalim ng headscarf. Sabi ko sa aking sarili. Hindi ako ubos ng aking lakas sa pagsigaw o pag-iyak sa kanila sa kalsada. Bukas ng Lunes ng 10:00 ng umaga, doon natin sila tuluyang gigibain. Mabilis na umilaw muli ang aking screen. Isang larawan ang ipinadala ni Mang Lito sa akin. Ito ay ang scanned copy ng Peking Medical Certificate na may pirma ng doktor sa ibaba ng diagnosis ng aking sakit sa isip. Hawak ko na ang kanilang sariling hatol. Narinig ko ang banayad na tunog ng notification ng isang alert sa screen ng lumang laptop ni Grace sa loob ng maliit na kusina ng aming bahay sa kalapit na bayan. Kasama ko ang aking apo na puyat din, habang pinag-aaralan namin ang bawat nakasulat na ulat mula sa kulay pilak na flash drive na binigay ni Mang Lito kagabi. Sabi ni Grace habang itinuturo ang isang file sa computer. Lola Remy, hindi lang ito basta masamang palay. Ipinasuri ko ang mga sample na nakuha natin sa laboratory o ng aming universidad. Ang mga butil na ito ay sadyang hinaluan ng isang ipinagbabawal at napakalason na uri ng herbicide. Mapanganib ito sa kalusugan ng sinumang kakain nito. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kalidad ng mga palay sa inyong bodega, sabi ko, habang pinipigilan kong manginig ang aking boses sa tinde ng gulat. Ibig sabihin, ang buong insidente ng masamang palay sa kooperatiba ay isang malaking sabotahe na binalak ni na Arturo at Norma upang sirain ang pangalan ko? Sabi ni Grace, habang umiling ng may matinding kapaitan sa kanyang mga mata. Oo, Lola Remy, at ginamit nila ang truck ng abono ni Norma upang palihim na i-deliver at ihalo ang mga lason na butil na ito sa gitna ng gabi. Ngunit mas malala ang makikita nyo rito sa financial records ng utang sa abono ng mga magsasaka. Mabilis kong binuksan ang folder na naglalaman ng mga bank statements ng kumpanya ni Norma at ng listahan ng mga promissory notes ng mga magsasaka sa barangay. Habang binabasa ko ang bawat linya ng transaction history, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay sa ibabaw ng lamesang kahoy. 3 milyong piso. Iyon ang kabuuang halaga ng pondo na systematically na dinalaw at inilabas ni Norma mula sa kanyang mga lihim na pautang sa nakaraang 3 buwan. Ang perang ito ay hiningi niya mula sa mga mahihirap na magsasaka na pilit niyang pinatawan ng napakataas na interest matapos masira ang kanilang mga bukid dahil sa bagyo. Ginamit ni Norma ang utang na ito upang sakalin sila. Bantaang kukunin ang kanilang mga lupa kung hindi sila pipirma sa kasunduan na ilipat ang kanilang palay sa kanyang kumpanya. Sabi ko kay Grace habang dahan-dahang tumutulo ang aking mga luha ng galit sa semento. 3 milyong piso. Kinuha niya mula sa mga pawis at dugo ng mga mahihirap na magsasaka upang gamitin sa kanyang sariling interes. Sabi ni Grace. Napakasama ng babaeng ito, Lola Remy. Hindi ko akalain na kaya niyang magnakaw at sumira ng buhay ng mga tao para lamang sa pera. Narinig ko ang isa pang banayad na tunog ng alert sa screen ng laptop. Dahil si Grace ay may mga kaibigan sa Municipal Agricultural Office, isang bagong opisyal na ulat mula sa Municipal Cooperative Development Council ang gumating sa kanyang email. Mabilis kong binuksan ang email. Sabi sa opisyal na sulat ng munisipyo, Official Notice of Business Suspension. Due to suspicious predatory lending practices, loan sharking, and illegal foreclosure of agricultural lands, the operating permit of Norma Agrochemicals has been placed under temporary suspension pending investigation. Napatitig kami ni Grace sa screen ng computer na may malaking gulat. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking kinalbong ulo sa ilalim ng suot kong gray na headscarf.
Nakalubog na si Norma sa sarili niyang putik, Grace. Ang kanyang mga ilegal na pautang sa abono ay tuluyan ng na-freeze at sinuspinde ng munisipyo dahil sa hinala ng predatory lending. Ibig sabihin wala siyang kahit isang buling na barya ngayon. Sabi ni Grace, ang boses ay puno ng kapanapanabik na saya. Ibig sabihin ba nito, Lola Remy? Desperado siyang pirmahan ng merger contract bukas ng 10:00 ng umaga sa barangay hall upang makuha ang pera ng kooperatiba? Sabi ko, habang pinupunasan ko ang aking mga luha at itinutuwid ang aking likod ng may buonder, Opo, Grace. Ang pagpirma bukas ng 10:00 ng umaga sa barangay hall ang tanging paraan niya upang hindi makulong kapag nag-audit ang kooperatiba. Masyado siyang desperado kaya hinding-hindi niya mapapansin ang patibong na inihanda ako para sa kanila. Tumingin ako sa labas ng bintana ng maliit na bahay. Bukas ng 10:00 ng umaga. Doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman at babawiin ko ang bawat sako ng palay na ipinagkatiwala ng mga magsasaka sa aking bodega. Dahan-dahan kong nilakad ang madilim na pasilyo ng aming bahay sa Nueva Ecija noong gabi bago ang pulong. Lihim akong bumalik upang kunin ang lumang tula ng aking ina at ang ilang personal na dokumento mula sa aking silid. Akala ko ay walang tao sa bahay dahil karaniwang nasa labas si Arturo kasama si Norma. Ngunit napansin kong may bukas na ilaw sa aming altar room kung saan nakalagay ang estatwa ng Santo Niño. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-iyak mula sa loob. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Arturo na nakaluhod. May hawak na isang baso ng alak, habang pilit na hinahaplos ang kanyang namumula at sumasakit na mga hop dahil sa arthritis. Wait, hop is Vietnamese. Change hop to kasukasuan. Let's correct? Namumula at sumasakit na mga kasukasuan dahil sa arthritis. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang namumulang pisingi habang nagsasalita sa altar sa dilim. Boses na puno ng matinding ingit at takot. Sabi ni Arturo, Panginoon, patawarin mo ako. Pero napakasakit. Masakit na pala ding walang silbi sa pamilyang ito. Buong buhay ko, si Remy ang laging bida sa bodega. Si Remy ang tinatawag na tapat na asawa na nagpatakbo ng pamilya, habang ako ay lumpong, dating magsasaka na kumakain lang mula sa sako ng palay na binuhat niya. Gusto ko lang namang respetuhin ako ng mga magsasaka bago ako mamatay. Gusto ko lang patunayan sa kanila na ako pa rin ang lalaki sa pamilyang ito. Tiningnan ko si Arturo mula sa dilim ng pasilyo nang may matinding kapaitan. Ang insecurity ng aking asawa, ang kanyang kawalan ng kumpiyansa sa sarili na mabuhay sa ilalim ng aking tagumpay, ang naging lason na nagtulak sa kanya na magtaksil, makipagsabwatan kay Norma, at kautrok daw ko upang maranasan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang karuwagan ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang patawarin ko ang kanyang kasamaan. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi ng Nueva Ecija na dumampi sa aking mukha habang pabalik ako sa kalapit na bayan. Biglang naging pamilyar ang banay at natunog ng pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. Nakita ko ang screen, si Aling Carmen, ang kapatid ni Arturo ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot at inilapat sa aking tainga habang nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng kalsada. Sabi ni Aling Carmen, ang boses ay matalas at puno ng pagbabanta. Remy! Nasaan ka bang dapat na babae ka? Pumunta ka bukas sa barangay hall ng 10:00 ng umaga at pirmahan mo ang temporary leave. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa pamilya ko na nagligtas sa inyo mula sa gutom noong masira ang bukid nyo dahil sa bagyo 10 taon na ang nakalipas. Huwag mong sirain si Arturo sa harap ng kooperatiba. Isipin mo ang kasal ng apo mo na si Ramon. Gusto mo bang masira ang pamilya dahil sa katigasan ko ulo mo? Wait, kuhas Vietnamese ko. Change ko tung. Let's correct. Katigasan ng ulo mo? Sabi ko, sa boses na napakatahimik, ngunit may katigasan ng bakal na nagpatigil sa kanyang pagsasalita sa kabilang linya. Aling Carmen, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ko 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang aking bodega.
At ang aking apo? Siya ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaan na hawakan ninyo ang bodega na ito. Magkita-kita tayo bukas ng 10:00 ng umaga sa Barangay Hall, Aling Carmen. Siguraduhin ninyong suot ninyo ang pinakamaganda ninyong damit dahil yun na ang huling araw na mararanasan ninyong maging marangya. Wait, change loob na 10 to loob ng 10. Let's correct. Loob ng 10 taon ng pagbuhay, mabilis kong pinatay ang tawag ng hindi hinihintay ang kanyang asawa. Inilagay ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking jacket at hinawakan ko ang aking gray na headscarf. Bukas, sa Barangay Hall ng Nueva Ecija, doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking gray na headscarf sa harap ng salamin ng maliit na silid sa bahay ni Grace. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang aking ulo ay mayroon pa ring mga bahaging walang buhok. Gupit-gupit at nyam-nyo dahil sa marahas na ginawa ni Norma sa akin sa loob ng weighing room nung gabi. Napakasakit tingnan. Tila ba ipinapaalala nito ang bawat segundo ng aking kahihiyan sa Nueva Ecija? Wait, nyam-nyo is Vietnamese. Change. Nyam-nye. To. Gupit-gupit at hindi pantay-pantay. Let's correct. Gupit-gupit at hindi pantay-pantay dahil sa marahas na ginawa. Ngunit habang tinititigan ko ang aking sarili, napagtanto ko na hindi ko maaring itago ang aking sarili sa ilalim ng telang ito habang buhay. Ang pagtatago ay para lamang sa mga may kasalanan at wala akong ginawang masama. Mabilis na pumasok si Grace sa aking silid, bitbit ang isang matalas na gunting at isang basang suklay. Nakita niya ang aking pag-aalinlangan sa harap ng salamin. Sabi ko kay Grace, pilit kong pinatatag ang aking boses upang hindi siya mag-alala. Grace, gupitin na natin ng maayos ang natitirang buhok ko. Ayokong humarap bukas sa Barangay Hall na mukhang kaawa-awa o parang isang biktima. Gusto ko, makita ni na Arturo at Norma ang isang matatag na Remy, isang Remy na handang lumaban para sa katotohanan. Tumango si Grace, habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinimulang gupitin ang aking buhok. Narinig ko ang bawat banayad na tunog ng paggupit ng gunting sa loob ng tahimik na silid. Ang aking mga loptang buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat lopi na nalalagas ay hindi na nagdadala ng luha. Ito ay naging simbolo ng aking paggupit sa aking lumang buhay bilang isang asawang tapat ngunit pinagtaksilan. Wait, increasingly loptang and lopin are Vietnamese leaks from previously poorly translated steps. Loptang buhok, mga hibla ng aking buhok, lopin, hibla. Let's correct this immediately. Let's correct. Ang mga hibla ng aking buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hibla na nalalagas. Nang matapos si Grace, hinarap ko muli ang salamin. Ang aking buhok ay napakaikli na ngayon, isang maayos at malinis na pixie cut. Kahit wala akong mahabang buhok, nakita ko sa salamin ang isang babaeng may matatapang na mga mata. Isang mukha na hindi na kailanman yuyuko sa harap ng kahit sinong mapang-api. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng aking lumang bookkeeping ledger ng aking ina. Naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan at lakas. Tila ba nagbibigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko para sa bukas? Sabi ko sa aking sarili, sa isang mahinang bulong na puno ng determinasyon. Panginoon, kasama ko kayo. Hindi ko hahayaan na nakawin nila ang aking buhay. Ang aming bodega ay para sa mga magsasaka. At ako ang magpapakita ng aking lakas gamit ang aking danggal bilang isang ina at may-ari. Inihanda ni Grace ang aking isusuot bukas. Isang disenteng kulay asul na blusa, palda at isang formal na blazer. Gusto kong humarap sa kanila hindi bilang isang kaawa-awang asawa, kundi bilang isang tunay na may-ari ng aking sariling bodega. Mabilis na umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa aking abogado na nakipag-ugnayan sa board secretariat ng kooperatiba. Sabi sa text ng aking abogado. Lole Remy, kumpirmado na po ang boardroom meeting bukas ng 10:00 ng umaga sa Barangay Hall.
Naroon din po ang mga kinatawan mula sa Municipal Agricultural Office upang dinggin ang kaso. Inilagay ko ang cellphone sa aking bulsa at tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay dahan-dahan na nawawala, habang ang unang sikat ng binmin ay nagsisimulang sumilip sa ibabaw ng mga bundok ng Nueva Ecija. Wait! Binmin is Vietnamese! Change binmin to bukang liwayway. Let's correct. Habang ang unang sikat ng bukang liwayway ay nagsisimulang, ang sikat ng araw na ito ay tila ba nagbibigay sa akin ng huling babala. Bukas, sa barangay hall, dun ko tatapusin ang lahat. Napakasikip ng loob ng barangay hall ng Nueva Ecija ng hapon na yon. Ang mahahabang kahoy na upuan ay napapalamutyan ng mga bulong-bulungan ng aking mga kapitbahay, mga magsasaka, at mga pamilya na nais makita kung paano babagsak ang aking pinaghirapang bodega. Sa unahan, nakaupo ang aming barangay captain na si Kapitan Andres, katabi ang mga kinatawan mula sa Municipal Cooperative at Agricultural Office. Nakatayo si Arturo sa gitna ng silid, suot ang kanyang pormal na kasuotan, habang sa kanyang tabi ay si Norma na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Pareho silang may malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Tila ba tinititigan na nila ang kanilang tagumpay. Sabi ni Arturo sa harap ng board, ang boses niya ay puno ng mapagkunywaring lungkot at pagkabalisa. Mga kapwa ko magsasaka at kapitan, nakikita niyo naman po. Dahil sa edad at demensya ng aking asawang si Remy, hindi na po niya kayang patakbuhin ang aming bodega. Nagkamali siya sa pagtimbang at paghalo ng masamang palay, kaya nasira ang ani ng marami rito sa barangay. Suminggit si Norma habang itinutulak ang mga wad na ulat sa lamesa. Opo, Kapitan. Sabi po ng aming medical certificate na galing sa sariling doktor ng munisipyo, hindi na fit mag-decide si Lola Remy. She is mentally incompetent. At upang maisalba ang pangalan ng barangay, iminumungkahi ni Sir Arturo na ibenta na ang bodega sa cooperative na yon, din upang magkaroon tayo ng sapat na pondo. Sumang-ayon din ang aking panganay na anak na si Ramon, habang nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Sabi ni Ramon, Opo, Kapitan, sang-ayon po ako sa tatay ko. Ito na lang po ang tanging paraan upang maiwasan natin ang demanda at maayos ang pamilya, sabi ni Kapitan Andres habang inaayos ang kanyang salamin. This is a serious matter. We cannot risk the operations of our cooperative with an unstable owner. At kung wala si Remedios rito ngayon upang lagdaan ang merger contract, maaari ba nating gamitin ang medical certificate na isinumit ni Norma upang payagan si Arturo at si Ramon na lumagda sa ngalan niya? Sabi ni Arturo, pilit na pinatutunog ang kanyang boses nang may pekeng lungkot. Hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon, Kapitan. Baka natatakot siyang harapin ang kanyang kapabayaan. Inabot ni Kapitan Andres ang panulat kay Arturo upang simulan ang pagpirma sa transfer contract. Lumapit si Norma sa gilid ni Arturo, may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa dokumento. Dahan-dahan at marahan kong itinulak ang malaking pintuang kahoy ng barangay hall. Walang kahit anong ingay ng pagkabigla, ngunit nang makita ako ng mga tao, ang buong barangay hall ay biglang naging tahimik na parang isang sementeryo. Naglakad ako patungo sa loob ng silid na may tuwid na likod. Suot ko ang aking magandang kulay asul na blusa at formal na blazer, hawak ang aking lumang bookkeeping ledger. Ang aking ulo ay hindi na nakabalot sa gray na headscarf. Ipinakita ko ang aking malinis, maayos at maikling pixie cut nang walang kahit anong takot o kahihiyan. Sa aking likuran ay nakatayo si Grace at si Mang Lito. Nanlaki ang mga mata ni Arturo nang makita ako, habang si Norma ay napahawak sa dulo ng mesa sa tindi ng gulat at takot. Sabi ni Norma, habang nanginginig ang kanyang labi sa tindi ng gulat. Remy? Anong ginagawa mo rito? At ang buhok mo? Hindi ko man lang sila tiningnan. Naglakad ako ng diretso patungo sa lamesa ni Kapitan Andres at ng mga kinatawan ng kooperatiba. Inilabas ko mula sa aking bag ang aking lumang ledger, ang flash drive na naglalaman ng recording ni Mang Lito at ang mga nakaprint na ulat ng lason na palay mula sa universidad. Malakas ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesang kahoy.
Sabi ko sa harap ng lahat, ang bawses ko ay kalmado, matatag, at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Kapitan, hindi ako naparito upang pumirma ng aking sariling pagsuko o ibenta ang aking bodega. Naparito ako bilang may-ari ng bodega upang ipasok ang katotohanan. Napatititig si Kapitan Andres sa akin, pagkatapos ay sa makapal na ebidensya sa ibabaw ng lamesa. Ang mukha ni Arturo ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel habang nakatitig sa akin ng may matinding takot. Sabi ni Kapitan Andres, habang nakatitig sa flash drive at mga dokumentong inilapag ko sa mesa. Grace, i-play niyo ang mga files sa laptop na yon din. Sinasaksak ni Grace ang flash drive sa computer ng barangay hall. Sa isang iglap, nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Ang audio recording mula sa lumang telpono ni Mang Lito ay malinaw na umalingaw, nyaw sa buong silid. Narinig ng lahat ang boses ni Norma na nagbabanta kay Mang Lito tungkol sa kanyang utang sa abono, kasama ang boses ni Arturo na nakikipagkasunduan upang isabotahe ang aking sariling bodega. Lahat ng mga magsasaka at opisyal ay napasinghap sa gulat. Sabi ni Kapitan Andres, ang mukha ay pulang-pula sa galit. What is the meaning of this, Arturo? Is this your voice? Nakikipagsabwatan ka sa isang abono dealer upang sirain ang sarili mong asawa at ang kabuhayan ng ating mga kapitbahay? Nanginginig ang buong katawan ni Arturo. Napaatras siya, hindi makapagsalita habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita ng isang multo. Sumulong si Mang Lito mula sa aking likuran. Ang boses ay nanginginig sa takot ngunit may determinasyon. Kapitan, nagsisinungaling si Sir Arturo at si Ate Norma. Ako po ang pinilit nilang magbukas ng gate ng bodega noong gabi bago ang insidente upang ihalo ang mga lason na palay. Ginamit po ni Ate Norma ang natitirang utang ko sa abono at pestisidyo matapos masira ang aking bukid sa bagyo noong isang taon. Inilapap ni Grace ang opisyal na ulat ng universidad tungkol sa lason na herbicide na hinalo sa palay, kasama ang kopya ng business suspension order ng munisipyo laban sa kumpanya ni Norma. Sabi ni Grace, Kapitan, at sa mga kinatawan ng kooperatiba, narito po ang patunay. Ang kumpanya ni Norma Agrochemicals ay opisyal ng sinuspinde ng munisipyo dahil sa hinala ng predatory lending at loan sharking sa ating mga magsasaka. At ang lason na palay na ginamit upang biktimahin si Lola Remy ay nagmula sa sariling delivery truck ni Norma. Sabi ni Kapitan Andres, habang hinahampas ang kanyang kamay sa mesa. This is a serious agricultural crime. Hindi lang natin titiwalagin si Norma ngayon din mula sa pakikipag-ugnayan sa ating kooperatiba, kundi magsasampa tayo ng kasong sibil at kriminal laban sa kanya at kay Arturo Bautista. Nang makita ni Norma, nawala na siyang takas. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging matikas bilang isang mayaman na abono dealer. Ang kanyang magandang kasuotan ay tila ba naging isang maruming basahan habang gumuho ang kanyang pangarap sa harap ng board. Napasigaw siya sa tindi ng galit at desperasyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang namumulang pisngi. Sabi ni Norma habang itinuturo ang mga opisyal ng kooperatiba, "Bakit niyo ako hinuhusgahan? Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko, ang yumaong asawa ko. Namatay siyang lubog sa utang sa ibang abono dealer nung araw. Pinalayas kami sa kalsada nang walang kahit isang duling na bariya dahil walang pambayad. Alam niyo ba ang pakiramdam na mag-utom habang ang mga mararanyang tao ay tumitingin sa iyo ng may diring-diri? Kaya sumumpa ako na makukuha ko ang bawat lupa at bodega sa lugar na ito. Ang Norma Agrochemicals ang tanging paraan ko upang hindi na muling maging marumi sa paningin ng mundo." Tiningnan ko si Norma ng may malamig na mata. Sabi ko sa kanya, ang takot sa sarili mong impyerno ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang sunugin mo ang buhay at danggal ng ibang tao, Norma. Biglang bumukas ang pinto ng barangay hall at pumasok si Aling Carmen, ang kapatid ni Arturo na kanina pa pala nakikinig sa labas. Mabilis siyang lumapit sa akin at lumuhod sa aking paanan habang umiiyak ng malakas. Sabi ni Aling Carmen sa boses na puno ng pagmamakaawa. "Remy, parang awa mo na. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Nung baha at bagyo 10 taon na ang nakalipas na sumira sa bukid nyo,
Ang pamilya namin ang nagligtas sa inyo mula sa gutom. Kami ang nagbigay sa inyo ng unang puhunan para maitayo ang bodega na ito. Huwag mong ipatapon si Arturo sa kulungan. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ng aking ipinagmamalaking ipinaglalaban na kapatid sa aking kulay asol na blusa. Tiningnan ko si Arturo na ngayon ay nakaluhod din sa sahig, umiiyak sa matinding kahihiyan habang nakatingin sa akin. Sabi ko kay Aling Carmen, ang boses ko ay kalmado, ngunit may katigasan ng bakal. Aling Carmen, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ng 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang aking bodega. Ngunit tinapos na ni Arturo ang antin na yon noong gabing hawakan ako ng kanya mga tauhan at gupitin ang aking buhok habang tinatawag akong ulyanin sa weighing room. Ang utang na loob na yon ay tuluyan ng namatay sa malamig na semento. Pumasok ang mga pulis ng Nueva Ecija sa loob ng barangay hall, hawak ang opisyal na warrant ng pag-aresto. Narinig ko ang tunog ng bakal ng posas na inilalagay sa mga nanginginig na kamay ni na Arturo at Norma. Habang kinakaladkad sila palabas ng barangay hall ng mga pulis, tumayo ako ng tuwid sa tabi ni na Grace at Mang Lito. Ang aking bodega ay ligtas. Ang aking mga magsasaka ay ligtas. At ang aking danggal ay muling nagliwanag sa gitna ng barangay hall kung saan nila inakalang matatapos ako. Interested. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong magulong hapon sa barangay hall ng Nueva Ecija. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay nanatili. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong banayad na sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa ibabaw ng aming bakuran ng patuyuan ng palay. Ang mga papeles para sa legal separation sa pagitan namin ni Arturo ay opisyal ng naaprubahan. Dahil sa kanyang edad at malalang arthritis, binigyan siya ng korte ng lighter custody, ngunit hindi ko na siya kailanman hahayaang makatapak muli sa aking buhay. Si Norma ay kasalukuyang naghihintay ng huling paghatol sa hulangan ng munisipyo para sa kaso ng predatory lending at sabotahe. Si Ramon, ang aking panganay, ay napilitang humingi ng tawad sa akin sa harap ng buong kooperatiba. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang duling na barya para sa kasal ng kanyang anak. Kaya napilitan siyang magtrabaho ng husto upang mabayaran ang kanyang sariling mga utang. Ang aking bodega ay ganap ng nalinis at naibalik sa akin. Ngunit ngayon, hindi na ito isang pribadong bodega lamang. Sa tulong ni Grace at ng mga opisyal ng munisipyo, ginawa ko itong isang community drying station ng barangay. Dito, ang bawat magsasaka ay maaaring magpatuyo at mag-imbak ng kanilang palay ng lebre, at ang bawat transaction ay isinusulat ng may buong transparency sa aming system. Sabi ni Mang Lito sa akin habang tinutulungan ako mag-ayos ng mga sako ng palay sa bagong patuyuan. Lola Remy, napakalaki po ng pasasalamat ng mga magsasaka sa inyo. Dahil sa tramsay na ito, hindi na po sila kailanman maiipit sa utang sa abono ng mga mapagsamantalang dealer. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, Lito, hindi ko bodega ito. Bodega natin ito. Tayo ang nagbuhos ng pawis dito upang pakainin ng ating pamilya. Upang masiguradong walang sinumang matandang kababaihan ang maloloko muli tulad ng ginawa sa akin, nagtatag ako ng isang maliit na klase sa gabi sa aming opisina. Tinawag ko itong Gabi ng Pag-aaral. Dito, ako mismo ang nagtuturo sa mga matatandang babae sa barangay kung paano magbasa ng mga timbang, mag-record ng mga sako ng palay at sumulat sa bookkeeping ledger. Sabi ng isa sa akaking mga estudyante na si Aling Maria habang may hawak na lapis at ledger. Lola Remy, salamat po sa pagtuturo sa amin. Ngayon po, alam ko na kung paano suriin ang aking mga utang sa pataba upang hindi ako maloko ng ibang dealer. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang balikat ng may buong pagmamahal. Maria, ang ating edad ay hindi kailanman magiging dahilan upang manatili tayong imit. Ang bawat pahina ng papel na isinusulat natin ay patunay ng ating lakas. Nang sumunod na linggo, ipinatawag ko ang aking kauna-unahang pangkalahatang pagpupulong para sa mga magsasaka at mga kababaihan sa malawak na bakuran ng patuyuan. Puno ang silid ng mga tao na nakatitig sa akin ng may pag-aalala at pagmamahal.
Naglakad ako patungo sa unahan ng stage. Suot ang aking magandang kulay asul na blusa at pormal na blazer. Ang aking ulo ay balot pa rin sa aking gray na headscarf. Sabi ko sa kanila, habang nakatitig ako sa kanilang mga pamilyar na mukha. Mga kapwa ko magsasaka. Pamilya ko. Maraming salamat sa inyong katapatan sa gitna ng nagdaang bagyo. Alam ko marami sa inyo ang nag-alala na baka mawalan kayo ng karapatan sa inyong mga lupa dahil sa panloloko ng iba. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na mas malakas na ang ating barangay ngayon. Narinig ko ang banayad na bulong ng saya at pasasalamat mula sa buong bauran. Sabi ko pa, tatlong, taon ko pong sinubukan na maging isang tapat na asawa na inuuna ang kapayapaan ng iba bago ang sarili ko dahil sa utang na loob. Ngunit natutunan ko na ang tunay na aruga sa kapwa ay dapat magsimula sa pagprotekta sa sarili mong danggal. Dahan-dahan ko na itinapat ang aking mga kamay sa aking ulo. Maingat ko na tinanggal ang suot kong gray na headscarf. Sa harap ng aking mga magsasaka, ipinakita ko ang aking maikli, bagong silang, at malakas na puting buhok. Ang aking piksikat ay hindi na isagsugat ng aking kahihiyan. Ito ay naging isang korona ng aking laban at ng aking tagumpay bilang isang matatag na babae. Sabi ko sa kanila, habang nakatayo ako ng may buong dangal. Tumingin kayo sa aking puting buhok. Hindi ako natatakot na tawaging matanda. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang makita ang buong buhay nating paggawa na basta na lamang pipirmahan at ibebenta ng mga taong nag-aakalang ang edad natin ay nangangahulugang kailangan nating manatiling imik. Natahimik ang buong bakuran ng ilang sandali. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng aking mga tauhan na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Marami sa kanila ang tumayo, umiiyak sa matinding galang at kapayapaan habang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa malawak na patuyuan, kung saan ang gintong palay ay dahan-dahang natutuyo sa ilalim ng sikat ng araw ng Nueva Ecija. Naunawaan ko na sa dulo ng lahat ng pagsubok, ang isang tao na nag-alaga sa lupa at sa kapwa ng may tapat na puso, ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at kiuhan sa sarili niyang mga paa upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling danggal. Ang dahan-dahang pag-ugoy ng mga gintong palay sa ilalim ng sikat ng araw, habang sumasalamin sa aking mukha ang banayad na sikat ng araw ng Nueva Ecija, ay nagiiwan ng isang napakatamis na kapayapaan sa aking buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay ngayon. Bilang inyong tagapagsalaysay, habang isinusulat ko ang mga huling tagpo, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, lalo na sa bahagi kung saan si Remy ay nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng weighing room, kinalbo ang kanyang ulo at nagkalat ang kanyang pilak na buhok sa semento, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa lumang bookkeeping ledger ng aking ina upang protektahan ang pamanang bodega. Ang tagpong iyon ay nagpapakita ng tunay na lakas ng makatatag na babae na dumaan sa matinding hirap, ngunit tumangging ibigay ang kanyang danggal at ang bodega na itinayo niya mula sa pagmamahal sa kanyang sining ng agrikultura. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat ng maraming matatag na kababaihan at mga masisipag na ina sa ating lipunan na patuloy na lumalaban ng tahimik upang protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang sariling danggal. Katulad ng mga butil ng palay na kailangang dumaan muna sa matinding init ng patuyuan upang maalis ang magaspang at sutil na balat ng ipa bago maging malambot, puti at mabangong bigas, kailangan din nating dumaan sa kumukulong hirap at kataksilan upang mailabas ang tunay nating bango at lakas. Ang pag-aalaga sa ating lupa at sa ating mga kapwa magsasaka ay tulad ng pagpapatuyo ng ani. Kailangan muna nating siguraduhin sapat ang init ng ating sariling danggal bago natin maibahagi ang proteksyon na ito sa iba. Ang ating edad ay hindi kailanman magiging dahilan upang sumuko tayo sa kasakiman ng iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Remy, magagawa niyo rin bang patawarin si Lito
na nagtaksil dahil lamang sa naging desperasyon para sa utang sa abono matapos masira ang kanyang bukid. At sa tingin nyo, ba ay tama lamang na hindi na niya pinayagan si Arturo na muling magkaroon ng bahagi sa pamamahala ng bodega? Nais ko pong magtanong sa inyo ng may buong paggiliw. Saang bahagi po ba kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig na yon? Habang nakikinig kayo sa aking boses, nagluluto ba kayo? Nagpapahinga sa kama? O marahil ay nagtatrabaho? Sana po ay mag-iwan kayo ng komento upang ibahagi ang inyong mga salubin tungkol sa naging pagbangon ni Remy. Kung meron kayong sariling kwento ng pagtitiis at tagumpay laban sa mga mapang-api, mangyaring isulat ito sa ibaba dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento ngayon upang maabot pa natin ang mas maraming pusong nangangailangan ng pag-asa. Nawa igabayan kayo ng may kapal at bigyan ng lakas na mabuhay ng may buong kapayapean at danggal sa sarili nin, yung mga paa. Manatili po kayong matatag at ligtas. Pamagat ng kwento ang halimuyak ng bagong ani. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Remedios Bautista, 70 taong gulang nakatira sa Nueva Ecija, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng ang bawat sako ng palay na ipinagkatiwala sa atin ay katumbas ng ating sariling danggal at hindi natin dapat hahayaan na ang ating edad ang maging dahilan upang manatili tayong imik. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat ng may akda bilang katang-isip lamang upang makasira o makasakit ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.